Pagdating sa mundo ng Hyper Underbone, makukonsider mo talaga itong Honda Winner X150 dahil sa kanyang magandang specs and features. At ngayon mga brothers, may pagkakataon na tayong itong ma-review at masubukan sa isang initial impression ride. Kaya mga brad, let's go sa go! Get ready, drop the beat. Sa body design pa lang nitong Winner X150 ng Honda ay talaga namang ma-amaze ka na pagdating sa pagiging sporty look Hyper Underbone ng isang ito. Kung titingnan natin yung kulay na nire-review natin dito, napakaganda at racing color ito ng Honda mismo mga brother. Kung tawagin nila ito isa Infinity Red. At kung ayaw nyo yan, may iba pa silang color. Yan nga ang matte red, matte black, Pearl Iceberg White, and also yung standard na Infinity Red. Pero itong nire-review natin, ito yung nagustuhan ko kasi gold accent yung kanyang mags. Na meron nga itong tire size na 90/80 dito sa harapan. At syempre pa, tubeless na rin ang goma nito. Pagdating sa preno, naka single pot piston caliper tayo dito, pero wag ka, meron itong ABS dito sa kanyang front brakes. At meron din itong version na nilabas na standard or non-ABS version. Ang ating front suspension dito is telescopic port. At pagdating dito sa kanyang muka, nagustuhan ko to dahil very imposing at sobrang tulis ng harapan niya. Para sa akin, para siyang pinaghalo na Honda Click 125 at Airblade 160. Naka-LED nga pala ang headlight nito na split type. Tapos yung turn lights niya dito sa magkabilang gilid, LED na rin. Pagdating dito sa pinakaulo o dito sa handlebar, meron tayo rito makikita na air intake. Siguro papasok ito sa loob, papuntang makina na rin yan. At yung pagkakadesign niya talaga, very aggressive talaga, no? Sporty vibe talaga ang harapan o front facing nitong Winner X150 ng Honda. Side profile naman ang pag-usapan natin mga brothers on the wheels. Pagka dito sa gilid kasi, ang tingin ko sa kanya parang isang sports bike kasi yung fairings niya balot na balot hanggang dito sa baba ng makina. At syempre pa yung original approach dito ng Honda na merong Honda logo dito sa baba ng fairings o dito sa bandang underbelly ng motorsiklo, di ba? Tapos pag nakita natin yung kanyang tambucho dito, maiksi lang na upright ang position. I guess yung ganitong design kahit i-track mo ito, hindi ito basta-basta sasayad. Nagustuhan ko rin dito yung approach na ginawa ng Honda pagdating sa mga food pegs na tapakan ng motorsiklo. Aluminum yan mga brothers at heavy duty naman nung aking na-check, no? Split grab bar ang makikita natin dito. At syempre pa yung seats niya hindi naman kakapalan, pero upon checking o nasubukan ko tong motor na ito, malambot naman siyang upuan at makapit naman during ng aking preno. And by the way nga pala, nung nag-bike fit nga pala ako dito for the height na 5'4", ayan sa reference kong yan, at may reach ako na 20 inches pagdating sa aking braso, hindi naman ako nahirapan. Upright position naman ako dito. At ang taas lang ng seat height niya mga brothers is 795mm lang. So kayang-kaya naman ng isang 5'4" na katulad ko. I guess kung mga 5'3" kayo rito pataas, hindi kayo mahihirapang i-manage ang underbone bike na ito. Mataas na rin yung ground clearance ng mga brothers na pumapalo ng 151mm. So yung mga malalalim na lubak at nakakalokong humps dito sa Pilipinas, kayang-kayang daanan nitong Winner X150 ng Honda. At saka magang lang siya mga brad. Meron lang itong wet weight na 122 kg na tamang-tama para sa isang mga sports underbone category. Alright, so sa bike fitting, approve sa akin to, walang problema. Makikita nyo naman dyan kung paano isayaw-sayaw yung mga motor dyan sa kanilang maliit na racetrack during ng ating test ride review. Dito sa likod, napakatulis din ng pagkakadesenyo ng taillight nito. Tignan nyo naman mga brothers, very sporty look ang datingan niya na rin. Tapos LED na rin ang kanyang mismong bumbilya. Yung turn lights niya external pa pero okay lang, hindi naman masagwa yung pagkakaposisyon dito ng Honda. LED na rin yan mga brothers. At gusto ko pa rito yung fender niya naka-extend at hindi nila masyadong ibinaba yung profile, no? Yung pagkakaasinta. Tinaasan nila para mas maging sporty look ang datingan. Alright, 120
70x70 ang kanyang tire size dito sa gulong. At syempre pa, naka-tubeless na rin yan na street tire ang goma. Sabi ko nga sa inyo, ang ganda talaga ng pagka-gold accent ng kanyang wheel mags. Nagre-represent dito sa pagiging sporty look ng motorsiklong ito. Malinis yung underneath mga brothers kasi nga naka-monoshock o naka-centered monoshock ang rear suspension nito. And I guess pwede nyo atang pa-adjust yung monoshock nito dito sa likod. Makikita na rin natin dito na maganda o hindi masagwa yung split grab bar na ginawa rito ng Honda sa kanilang Winner X 150. Alright. At pagdating sa preno mga brothers, ito naka-disc brake na rin sa likod, and sad to say wala po itong ABS. Ang ABS niya lang po dito is nasa front brakes niya o yung tinatawag nating single channel ABS. Ngunit ganun pa man, safe na safe pa rin ito dahil nga sa front ABS na features ng motorsiklo. Dito naman sa kanyang handlebar mga brother, makikita na natin yung color digital meter nitong Winner X150 ng Honda. Kitang-kita naman siya kahit tirik yung araw, no? So, meron dyan tayo makikita na RPM, speed meter niya, yung fuel meter niya, syempre pa, nandyan na rin. And also, yung mga indicators, katulad ng kanyang key, high beam indicators, left and right pinagsama, engine check, neutral indicators, tapos engine temperature at saka yung ABS. Then meron siyang select at saka mode, at makikita na rin natin dyan yung proud ownership emblem ng mismong Honda. And by the way, meron nga pala rin itong smart key system para pa-remote ka na lang sa tuwing magi-start ka ng motorsiklo mo. Then meron din siyang USB socket para makapag-charge ka ng iyong cellphone o mga gadgets. Standard handle grip ang meron tayo rito mga brothers, at ang gagandahan dito meron na rin siyang bakal na end bar, no? Standard din ang ating brake levers at ang ating clutch lever dito. Sa switches naman mga brothers, dito sa kaliwa nasa baba ang ating left and right. Tapos sakto sa thumb natin ang busina nitong Honda Winner X, at nandiyan ng low beam at syempre pa ang kanyang high beam, no? Sa kanan naman makikita na lang natin dyan yung kanyang electronic starting. Ang side mirror nito is mga brothers is a lip type kung tawagin, and standard naman po yan. Papalayo po ang pinaka-lente niyan, which is pasado-pasado sa LTO. Alright, so pagka pumunta tayo rito sa ilalim ng upuan, makikita na natin yung kanyang tangke na merong capacity na 4.5 liters. At ayon pa yan sa claim ng Honda Philippines mga brothers, kaya nitong tumakbo ng 52.3 kilometers per liter and economical na takbuhan. So meaning mga brothers, magdidepende pa rin yan sa riding behavior nyo, sa bigat nyo, at kung may angkas kayo, at syempre pa sa kondisyon na kalsada na daraanan nyo, no? So matipid na rin yan mga brad kasi naka PGM FI na yan ng mismong Honda. Ang makina nito mga brothers is alam na natin na matagal nang ginagamit ng Honda sa mga iba nilang motorsiklo, no? Katulad nga ng CB R150, no? So meron nga pala itong saradong displacement na 149.2 cc. Single cylinder na 4 yung valves niya, and of course double overhead cam po ang sistema ng cam setup nito, no? So meron siyang compression ratio na 11.3:1. So sobrang init po ng working temperature ng makina nitong Honda Winner X, kaya naman po naka-liquid cooling ang cooling system nito pagdating sa makina para hindi po siya mag-overheat. Okay, no? So meron siyang 6-speed manual transmission. Ang kagandahan pa dito, naka-slipper clutch ito for the smooth shifting natin pagka pinatatakbo na natin yung motor siklo, no? So kaya nga palang umarangkada ng motor na ito ng 13.5 Nm of torque at 7,000 RPM, habang kaya naman dumulo nitong Winner X150 ng 15.4 horsepower at 9,000 RPM. Nung nasubukan ko siya sa maiksi o maliit na ginawang track dito ng Honda dito sa San Fernando SM, mapapansin ko kagad sa segunda at saka sa primera o primera segunda pa lang na matorki na yung motorsiklo, no? Maamba siya. At saka yung shifting sobrang lambot dahil nga dun sa slipper clutch na. So madali mong makapal yung neutral niya at magpalit-palit ka ng mga gear, napakaswabe nitong
motor na ito. Pagdating naman sa cornering at saka sa agility nitong motor na ito ay masisiyahan din kayo dahil napakagaang niya, no? Very nimble niya na pagka tumatakbo. Slow speed at kahit siguro sa high speed siguradong stable ito pagka nagko-corner na, no? Syempre pa yung setup din ng gulong niya talaga namang pangkurbahan talaga. Sa preno naman, responsive, wala akong problema dito at hindi ako naiilang na isagad yung preno nito kasi nga naka front ABS tayo. Pero hindi naman ako nag-skid nang pinatakbo ko lang dito ng mabilisan, no? Overall, kung bibili kayo ng motorsiklo nito, siguradong magi-enjoy kayo sa slow speed, high speed, cornering performance niya, and also sa kanyang braking, siguradong hindi kayo magsisisi dito sa Honda Winner X 150 na isang hyper underbone. So mga brothers, eto na nga ang kanyang presyo. Para sa standard no ABS o non-ABS, may cash price nga pala ito na 123,900 pesos. Pag kumuha naman kayo ng ABS Premium, meron siyang cash price na 129,900 pesos. At yung ABS Racing, which is eto nga nire-review natin, meron nga pala itong cash price na 131,900 pesos. So pagdating naman sa terms, depende po yan sa mga dealers na i-inquire nyo, no? Much better po na mag-PM kayo o mag-inquire kayo sa mga dealers ng Honda na malapit sa inyo. So mga brad, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang ating review dito sa Winner X 150 ng Honda na isang hyper underbone o sports underbone ng Honda Motorcycle Philippines. At ano-ano pa ba sa motor ng Honda ang gusto nyong pa-review o paikutan? Comment nyo na rin po ang inyong suggestion. At makita-kita pa po tayo dahil meron pa tayong mga ibang Honda bikes na nasakyan dito sa kanilang event dito ngayon sa Motofest SM San Fernando, Pampanga. Kaya mga brothers, for a while, eto muna. Ride safe and cheers!